Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's vlog, samahan niyo akong i-share sa inyo yung aking experience sa St. Luke's Extension Clinic. And if you wanna know my thoughts about this, then please keep on watching. Before we start, please consider following me on my Facebook account, Trishelle Diary Tarceo. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and hit the notification bell. So, ayan. Mukha lang akong masaya, pero hindi talaga ako masaya sa mga isi-share ko sa inyo. Pero, ganun talaga. Life must go on. So, kung napapanood mo tong video na to, siguro, isa ka sa mga nag-medical sa St. Luke's or isa ka sa mga pinapainom ng gamot. And, itong isi-share ko sa inyo is based lang sa experience ko and possible magkaiba tayo ng experience depende sa case ng isang pasyente. So, kami po ay under ng family class sa aming application papuntang Canada. So, kaming dalawa ng anak ko is nagpa-medical sa St. Luke's Extension Clinic sa Ermita. So, ito, isi-share ko lang yung timeline sa inyo hanggang sa aking gamutan. So, July 21, 2023, July 21, 2023, nag-medical kami ng anak ko. So, pinabalik ako after lunch. Which is dapat tapos na ako kasi yung mga kasabayan ko tapos na, including yung anak ko. So, pinabalik ako after lunch and then binigyan ako agad ng yellow slip. So, sa yellow slip, naka-indicate doon na kailangan ko daw mag-sputum for 3 days or 3 collection, ganyan. So, ang binigay nila is September pa. So, nag-intay ako ng 1.5 month bago pa ako makapag-sputum. So, sabi ko nga sana pinabilis na lang, 'di ba? Ang dami ko pang pinagdaan ng proseso. So, ayun, September nag-collect ako ng sputum and then after 1 week after nung collection ko, pinabalik ako sa SLEC for pulmo evaluation. At the same time, sasabihin na din kung bakit ako pinag-sputum. So, doon, sa pulmo evaluation ko, negative naman yung aking ABM smear o yung collection ng sputum. Negative naman siya. Pero, may nakita kasi sa x-ray ko nung July, which is may regression. So, parang malabo yung x-ray ko. May blurred, ganon. So, pinag-sputum nila ako. And then, after 3 months, simula nung July, October 23, 2023, is pinag-second x-ray nila ako. Hindi pa lumalabas yung result ng cultured ko nun. So, pagka-x-ray sa akin is, medyo nag-clear yung x-ray compare nung una. And then, so, since may changes sa second x-ray ko nga, doon na sila nagbase. Kasi nung lumabas yung cultured ko, nung November 1, hindi nila ako tinawagan. So, I assume na negative yung cultured ko. December 3 na nila ako tinawagan na kailangan ko nga daw bumalik ulit ng St. Luke's dahil may additional daw na requirement si Embassy. So, doon nalaman ko na negative nga yung aking cultured, pero pinaiinom nila ako ng gamot base sa x-ray. So, ayun, grabe talaga yung anxiety na binigay nito sa akin. And, syempre, nag-expect ka na makakaalis ka na, pero hindi pa pala. And, yung gamutan namin is kailangan namin pumunta araw-araw sa SLEC or sa St. Luke's para makainom ng gamot. So, sa mga susunod ko na video, i-share ko na lang sa inyo kung paano yung process ng pag-inom ng gamot sa St. Luke's. Pero for now, ayun, hindi ko naman sa tinatakot kayo, pero hindi kasi porket na negative kayo sa sputum is safe na kayo sa pag-inom ng gamot. Katulad niyan sa case ko, nag-base lang sila sa second x-ray ko. So, parang ang nakalagay kasi doon is regression of my upper left lungs infiltrate since July 21, 2023. So, ayun, hindi naman sa pinag-overthink ko kayo lalo. Mas maigi na din na dito kayo maggamutan kesa dun pa nila makita kung saan man kayo papunta na bansa. So, ayun lang. Sa susunod ko na video, i-share ko naman sa inyo yung aking gamutan timeline. So, ayun lang. Thank you for watching, guys. Bye! See you on my next vlog.